morning mga kalalabs! Welcome back to another vlog. On the way ako sa work ni Krishna kasi hatid ko yung susi. And it's already, I think magna 9:30 na. Ihatid ko sana maya-maya pa, kaso nga lang sabi ko, much better na maaga ko na lang siyang ihatid para maaga din ako matapos. And then, tatapusin ko din yung ipa-finalize pala yung gamit namin na dadalhin sa bakasyon. Kaya mas okay yung early na kumilos kaysa sa late. At may babalik pala akong Amazon items na in-order ni Papa Dave. Mali yung nabili niya, kaya ibabalik ko siya sa mamaya. Canada Post. Doon kami nagbabalik ng mga ng mga in-order sa Amazon. O diba, busy ako bago ang flight natin bukas. So dyan nagwo-work si Krishna mga kalalabs, Elysian Coffee Shop. If ever na magawi kayo sa downtown Vancouver, gusto niyo magkape, dyan kayo punta, masarap yung kape nila dyan. Sa harap ng coffee shop, ito yung hospital, St. Paul Hospital. I think lilipat na sila. Merong binibuild na new hospital by the parang to, Science World yata yun, papunta doon. Mas malaki yun kaysa dito. Krishna is making me coffee. Libre daw eh. Busy sila. Balik na ako sa bahay. Nakalibre pa ako ng kape. Coffee latte. Si Krishna, napakabait nun talaga. Maasahan mo siya sa lahat ng bagay. Sa totoo lang. Siya lang talaga yung trusted friend ko. Parang dami kong friend, no? Pero si Krishna talaga yung inaasahan namin or trusted friend na pwedeng magbantay ng bahay, magbantay kay Ube. Alam niyo, sa totoo lang, kahit isa lang yung kaibigan mo, okay lang. Basta mapagkakatiwalaan mo sa lahat ng bagay. Napaka-generous pa nun ni Krishna. Basta, wala akong masabi sa kanya. And gustong-gusto din siya ni Nicole. And I'm super grateful na nakilala ko siya. I think we've been friends since 2014 or 2015. Kasi nakatrabaho ko siya sa isang coffee shop before. And yung coffee shop na yun, nag-work kami together. Like, ako, 5 years ako nag-work doon. Pero si Krishna, matagal din siya nag-work doon eh. Kaso nga lang, yung coffee shop na pinagtrabahuan namin is benenta ng boss namin. Kaya, umalis din ako sa coffee shop. Even though, pwede naman ako mag-work doon. Pero hindi ko nagustuhan yung new owner ng coffee shop. Kaya, umalis ako, nag-quit ako. Kaya, yun. Wala lang, na-share ko lang sa inyo. On the way na ako sa bahay. Kunin ko yung ibabalik ko sa Amazon. And ano pa ba ang gagawin ko? Basta marami pa akong gagawin na dapat tapusin. So, inumin ko lang tong ating coffee na binigay ni Krishna. And siya nga pala, meron ako nadadaanan. Kita niyo tong shop na to. Ano siya? Second hand item siya. Luxury boutique. Marami din luxury boutique na pre-love dito sa Vancouver, dito sa downtown. Marami silang benta din dyan. Pero, siya, kahit second hand, pricey pa rin. Kasi nga, diba, branded. Alam nyo na yan, expect nyo na yan. Na mahal pa rin, kahit branded siya. Isa yan sa nakikita kong thrift shop, luxury thrift shop. And then, meron pa dito sa downtown. Kaya kung naghahanap kayo ng mga second hand items, search nyo lang sa internet. Para kayo. Makita nyo yung mga prices and then items na available nila. Ito pa pala yung isa mga kalalabs. Ayan Adore Vintage. Yan yung pangalan niya. Adore Vintage. Ganda naman ng mga dress na to Princess dress. Bahay na ako mga kalalabs, pero aalis ulit tayo. So ibabalik ko to. Nabili ni Papa Dave tong towel na to. Kaso nga lang, hindi niya na inopen kasi alam niya na mali yung nasa picture at sa personal. Hindi niya hindi niya chinek yung tawag dito mga kalabs, yung review bago niya binili. Chinek niya nung hindi dito na to.
Hindi na namin siya inopen. And then, yung isa dito is yung charger ng camera ni Nicole. Binili niya, mali naman yung binili niya. Kaya ito, ibabalik natin siya. Lalagay ko lang yan sa bag. And then, we will go. Pero lagi ako merong shopping bag sa bag ko. Kasi, sometimes, meron akong biglang nabibili sa grocery. And, mahal yung ano din yung mga shopping bag. Kaya, dala na lang kayo. Para hindi sayang yung 25 cents, ganyan. 25 cents din yun. O, diba? Ay, ang init. Grabe, pinagpapawisan nami. Inumin ko lang tong kape na binigay sa akin ni Krishna and we will go again. Hindi na ako magpapahinga kasi pag nagpahinga ako, may stock ako, mamaya uli lalarga ako. So, much better na gawin ko na lahat yung mga dapat kong gawin sa labas para hindi na tayo lalabas ulit mamaya. 'Di ba? So, makapag-focus tayo sa gawain dito sa bahay at yung aking impake ay matapos-tapos na. And it's already 9:50. O diba, bilis ng oras. Medyo malayo din yung workplace ni Krishna. Kung umalis ako dito around 9 and 9:50. So 50 minutes din ako naglalakad. Back and forth na yun At siya nga pala, mga kalalabs, hindi ko napansin. Suot ko naman tong t-shirt na to. FYI, nilaban ko po to kahapon. Ito yung nadampot ko today na isuot. O, diba? Tokyo. Hindi ko napansin. Sabi ko, ay, yung vlog ko na nakaraan, ito yung suot ko. Makikita niyo naman yung suot natin na t-shirt na to, Tokyo. Nabili ko to sa Costco. Comfy kasi siya. Pang everyday use ba? Yung parang pag-grocery ka, lalabas ka, pang walking-walking mo. Pwede na. Meron din si Nicole nito yung New York. Yung sa kanya. And then, meron pa akong isa, Paris yung nakalagay. Kulay ano naman yun? Hindi ko alam kung anong kulay yun. Ano man tawag sa kulay na yun? Taupe? Ewan, basta, hindi ko alam yung mga kulay-kulay. Alam ko lang yellow, black, blue, green, gray. O, diba? Yun lang yung mga alam kong kulay. Yung mga sosyaling kulay, di ko na alam. Maingay sa kapaligiran dahil kailan patayin ko yung TV. Nanood dito si Papa Dib kanina. Hindi naman na niya pinatay. Ayan. Okay. I'm leaving again, love. Love you. Bye. Naibalik na natin yung items. Madali lang magbalik. Basta may QR code ka. Scan lang nila and then they will take the items. Kahit na-open mo na yung items. Nakakasad nga lang kasi pag nagbalik ka, hindi mo alam kung saan mapupunta yung mga items. I think tinatapon na yata nila or I don't know where they put it. Sabi nila, ang Amazon daw, pag may in-order ka sa kanila, tas ibabalik mo, hindi na nila, hindi na nila, ano pangalan dito? Ayaw na nilang i-restock. At saka, basta, ewan, si Papa Deb, alam niya yun eh. Nakakaloka, diba? Hindi natin alam kung saan napupunta yung mga return natin pag binalik natin sa Amazon. Gandang hapon na, mga kalalabs. The energy is very not energized. Wala nang energy. Napagod tayo, be. Pagod ako sa life today. Apa yan? Ngayon lang ako nakapag-update sa inyo kasi nagkuskus ako ng CR. Impake. Tapos, naglinis ako ng dumihan ni Ube. Pinrepair ko lahat ng mga kailangan niya. Nakapagpahinga lang ako siguro mga 10 minutes. Umupo lang ako sa sofa, nanonood lang ako. And then after that, tumayo ulit ako kasi magluluto na tayo ng ating dinner. So, ito yung mga natirang gulay-gulay dito sa bahay. Lulutuin natin siya. So, ito yung purple cabbage. And then, meron akong green onions. And, ang gagawin natin is, magluluto ako ng cabbage pancake. Chamba-chambang recipe ito. Hala, ang dami kong onions dito. Meron pa akong natira. Pwede ba nang i-ref? Actually, si Krishna, kung magluluto siya, meron ng mga onions dito. Pero, hindi naman kasi nagluluto yun. Ang piraso ba to? I have... Wala. Meron tayong 5 pa na onions. Kaloka naman. Hindi siya naubos.
But I am super happy mga kalalabs kasi nga, ito lang yung natira nating gulay. Ayan. Tapos, niluto ko na rin yung dalawang steak na natira sa amin sa freezer. Ayan. Lalagyan ko lang ulit ng salt. Salt lang naman ang ano nito, katapat niya. And then black pepper. May pinapakinggan si Papa. Naririnig niyo ba? Nagluto rin ako ng rice kasi naubusan kami ng rice. May rice tayo. Actually, hindi ako gutom. Kasi kung kinain ko din yung ano kanina. Kumain ako na, ano yung kinain ko kanina? Yung chicken na leftover from yesterday. May natira kasing dalawang ano, hita ng manok. Kinain ni Nicole yung kalahat, yung isang hita, tapos sa akin yung isang hita. Kaya parang nabusog pa rin ako hanggang ngayon. Ewan ko anong mangyayari mamaya. Ay, lalabas ko na lang pala tong black pepper tsaka yung ating ano. Kasi, kuha ako ng flour, baking powder, cornstarch, yung ilalagay natin dito sa ating ano, pancake na cabbage. Tatabi ko lang to kasi madali lang naman tong lutuin. Tabi natin yan. Ito muna yung ano natin. Lahat ng lulutuin natin madali lang siya. Slice lang ako ng ano, onions. So ito yung ating ano, mixture para sa ating pancake. So meron lang tong flour, cornstarch, baking powder, salt, black pepper. Yun lang yung ilalagay natin. Hindi ko alam kung nabanggit ko kanina na lalagyan siya ng egg. Pero hindi na siya lalagyan ng egg. Yan lang. Tapos imimix ko lang siya dito sa bowl. And then, piprito natin siya. Parang kulang yung flour ko. Ganyan lang siya, oh. O, diba? Ganun lang kadali. Meron na tayong pa-dinner. Ayan. Mix, mix, mix. Okay. Fry natin to. And then after nito, yung ano na, yung steak yung lulutuin ko. Madali na lang to. Kabog, kabog. Okay. We need new shirts. I know, we need new shirts. You need to go shopping. Shopping. Nakakagutom. Gutom na rin ako. It's already 5. Dinner is ready, mga kalalab. So, diba, sobrang colorful nito. Steak, brown rice. Ayan siya. And then, gumawa ako ng sauce dito. May sesame seeds, ano ba nakalagay? Soy sauce, rice vinegar, and that's it. That's all good. And then, ipi-plate ko din yung kay Nicole and then yung sa akin. So, yan yung kay Papa Dave. Kain po tayo! Tapos ko lang naligo, mga kalalabs. Maglalagay lang ako ng aking moisturizer. Anong oras na? Nag-edit kasi ako ng vlog. Para may mai-upload ako tomorrow. Or mamaya, kung sakali. Para may mapanood kayo.
So, magpapaalam lang ako saglit no mga kalab. Siguro mga after 3 days na ako makapag-upload siguro. Kasi, alam niyo naman, babiyahe tayo. Tapos, wala akong ipon na vlog. So, yung mga vlog ko, kunyari ngayon, August 31st, makapanood nyo to August 1st. So, yung susunod August 1st, and then, susunod, makapanood nyo yung August 1st sa August 2nd, parang ganun. So, wala talaga akong stock na vlog kasi hindi naman ako araw-araw nagvo-vlog. But I will try my best na makapag-vlog ng araw-araw para mayroon akong may upload na vlog every other day. Kasi, okay yung yung madali lang yung mag-vlog-vlog, pero yung mag-edit, yun yung kasi syempre, 'di ba, meron kang maglalagay ka ng music, tapos tatanggal ka pa ng mga extra words na hindi mo gustong ilagay sa vlog, parang ganun ba? Tapos thumbnail, ganyan. So, medyo matagal yun. Kaya, paalam muna ng 3 days, parang ganun. Pero I'll try talaga na makapag-upload ka agad para mapanood niyo yung ating ganap sa Japan. And by the way pala, mga kalalabs, meron ako nabasang comment dun sa, I think yung pinakaunang vlog natin. Kasi kanina, habang meron akong tinatapos sa laptop ko, nagbabasa din ako ng mga comment. And then, may nabasa ako na, magta-travel ka paano yung work mo? So, actually, mga kalalabs, nag-resign na po ako sa work. Wala na po akong babalikan na work. Pero, I think, pag nag-apply ulit ako dun, tatanggapin ulit ako. But, yeah, nag-resign na po ako. Mayroon pong dahilan kung bakit ako nag-resign, pero hindi ko na lang sasabihin sa inyo, no? And I am super happy and grateful na naging part ako ng Din Tai Fung. Kasi alam niyo naman ang Din Tai Fung, di ba? Sikat yan na restaurant. And pinakaunang nila dito sa Canada, yung pinakaunang branch nila is nakapag-work ako as a cashier. Alam niyo ba na hindi ganun kadali ang mag-training sa Din Tai Fung? Kasi after ng training na 2 weeks, tapos yung physical na yung parang yung mga sa cashier kasi kami, 'di ba? So kami ang dami naming ganap sa pagiging cashier sa Din Tai Fung. Hindi lang yung nagcha-charge ka ng order, marami pa. So kami yung taga-charge ng order, like take out. Kami yung taga-charge ng mga employee meals. And then on top of that, pag nagkamali ka sa employee meals, talagang stricto sila. Talagang magugulantang ang buhay nila. Parang, yung mga manager parang, ano nangyari? Nagkamali ka lang ng isa, parang yung parang end of the world para sa kanila. Parang yun yung naramdaman ko, no, mga kalalabs. Kasi, nagkaroon ako ng mistake kasi sobrang busy nung time na yon. Tapos, ang nangyari is, mayroong isang employee na nag-order ng drinks. So, yung drinks kasi, i-charge yun. Pero meron kaming free meals. Tapos, yung rest will be 50%, ganyan, or 20%. So, yung drinks, sa sobrang busy nun, nagkamali ako. Ay, alam nyo ba, yung pakiramdam na parang, yung isang mistake mo, parang, yung marami ka na nagawang pagkakamali. So, kada may mistake doon sa, ako kaagad yung tinuturo. So, parang hindi ako komportable. So, parang pakiramdam ko, pinag-uusapan ako na ganito, ganyan. Iisa lang naman yung mistake ko yung time na yun. But, anyway, yun nga, sobrang strict nila sa ganyan. Pero, maganda mag-work doon. Kaso nga lang, yun nga, kailangan alam mo kung ano yung tinuturo nila sa'yo, especially sa mga charges, ganyan. And, ano pa ba yung ginagawa namin bukod sa take-out orders, answering phones, and then employee meals, and then packing the orders. Grabe. Nung first month of na first week, second week, third week na nag-open yung Din Tai Fung, grabe yung order. Like hundreds of takeouts. Like pila, line up, ganyan, sobrang dami. And talagang maaligaga ka talaga sa kabisihan. And then, ang problema din is, pag ganong kabisi, yung tatlo lang yung cashier nila, supposed to be, tatlo yung cashier, isa sa harap, sa mismong receptionist, and then, isa pa sa dalawa
sa likod. So, madalas ako nag-work sa likod kasi ako yung taga-answer ng phone, take ng order ng employee, taga-pack ng mga staff, yung mga orders, ganyan. Sobrang grabe. Pero happy ako na na-experience ko yun. I am super happy. And then may exam pa sila. Besh, may exam pa. Mag-exam kayo ng 3 beses kung hindi nyo naipasa yung first attempt ng exam nyo. Kailangan ang maipasa nyo is 90%. Kung hindi, babalik ka kunyari 89%. Magtitake ka ulit ng exam sa another week or kung kailan ka ready. Ngayon, yung 89% ayun, pag nag-take ka ulit ng second at 89%, hindi pa rin pasado yun. Kailangan 90% siya. Kasi gusto nila i-make sure na yung seryoso ka dun sa mga ingredients, sa mga allergies, ganyan. Kasi talagang sobra. Pero, mabilis ka namang mag-up dyan. Kunyari, cashier ka, tapos mamaya trainee ka na, yung parang ikaw na yung hindi siya manager, parang second sa manager, parang ganun. Kasi meron kaming manager, merong trainee, tapos merong regular, parang ganun. Kaya, yeah, I am super happy na na-experience ko sa sobrang init dito sa loob ng CRB. Nagpapawis ako kaya ako nagpupunos ng ganyan. But, yun, again, wala na po akong work sa ngayon. Hindi na ako nag-work kasi magta-travel kami. And hindi naman ako nag-resign dahil magta-travel kami. Hindi yon. Nag-resign ako kasi merong reason. So, ayun na nga. Sa kwento ko, pag tagpi-tagpihin niyo yung kwento ko, kung naintindihan niyo, no? So, yun yung reason kaya ako nag-resign. And, basta kasi, marami akong ginagawa sa totoo lang. Tumutulong din ako kay Papa Dave. And then, yung sa Din Tai Fung naman is part-time siya. And sa isang linggo, 3 beses yung schedule mo. Tapos 5 hours lang. And it's good. It's good kasi parang naiiba yung routine ko, di ba? But then, sa susunod na naman, 2 days sa isang linggo. Parang gano'n. Parang nila, yung parang yung schedule dyan is very, very limit lang. Kasi most of the employee doon is mga student. So, limit lang kasi yung hours na pwede mag-work yung mga student. Kaya siguro ginawa nilang gano'n. But they're always hiring. I-check nyo sa mga kalalab, sa website nila, sa Din Tai Fung Vancouver, career, ganyan. Check nyo. Kasi meron din sila sa Indeed. Pwede rin kayo mag-apply sa Indeed. Pwede rin kayo mag-apply sa kanilang website. So, try nyo mag-apply. It's really amazing. It's really nice. So, ayun na po yung vlog sa nag-comment. Ayan, sinasagot ko na po yung tanong nyo, paano yung trabaho ko, I quit my job po. Yun na po yun. So, maraming salamat po ulit, no, mga kalab, sa panonood. Medyo naliligo na ako sa init dito sa CR. So, lalabas na tayo. And tatapusin ko yung, ini-edit ko para mai-upload ko siya, para may mapanood kayo. And I will be ending my vlog now. So, again, maraming salamat po. Good night from Canada ulit. And we will see you on our next vlog. Yung next na vlog natin will be traveling to Japan. O, diba, tinan yung pawis ko sa init-init sa CRB. Naligo ako na walang hot water. Yung yung heater ba yung hot water? Hindi mainit yung tubig. Yung cold water kasi sobrang init talaga ngayon. Ayan, good luck naman sa amin sa Japan, no? So, yung dito yung weather is okay pa. Mainit ng slight. Pero sa Japan, tignan natin kung anong mangyayari. Baka para tayong kandila na nauupos doon. 'Di ba? So, yeah. So, salamat po sa ulit sa panonood. Good night na po, no? Thank you all for watching. See you on our next vlog. Bye-bye. Good night.